Okay, game. Pag-usapan natin to. Hindi na bago na gumagamit ng AI ang mga estudyante. Alam nating lahat yan. Ang tanong, ginagamit mo ba to para lang pumasa o para tunay na matuto? Kasi magkaiba yun. Oo, umamin ka. Pamilyar ba sa'yo to? Yung tipong sinearch mo sa AI tapos, wow, ang ganda ng sagot. Copy, paste. Tapos na. Marami sa atin ang guilty dyan, pero dito mismo nagsisimula yung problema. Ang tawag nga dyan, fluency without foundation. Ibig sabihin, ang galing mong suwagot pero wala kang pundasyon. Alam mo yung ano, pero hindi mo alam yung bakit. Okay, baka makalusot ka sa quiz sa Lunes, pero paano na sa board exam, sa job interview? Kapag kailangan mo nang gamitin yan sa totoong buhay, doon na tayo magkakaproblema. Pero relax lang, hindi tayo nandito para manermon. Nandito tayo para magbigay ng solusyon. Sa pagtalakay na to, bibigyan kita ng 3 specific na paraan kumpleto sa mga prompts na pwedeng-pwede mong i-copy-paste para gawing tool ang AI sa totoong pag-aaral. Sige, simulan natin sa paraang number 1, ang Progressive Professor Technique. Simple lang yung konsepto nito. Imbes ng humingi ng sagot, humingi ka ng paliwanag. At ito yung pinaka-magic doon. Hindi ka lang hihingi ng isang paliwanag. Hihingi ka ng 3. Una, yung paliwanag na maiintindihan kahit ng 5 taon gulang. Sobrang simple, walang mga nakakadugong ilong na salita. Pangalawa, parang para sa high school. At pangatlo, yung pang-college level na talaga, yung may teorya at aplikasyon. At heto na, pwede mo yung screenshot to. Ito mismo yung prompt. Kopyahin mo lang, palitan mo yung nasa loob ng brackets ng topic mo. Photosynthesis, economic inflation, kahit ano. By doing this, pinipilit mo yung sarili mong intindihin yung konsepto sa iba't ibang level. Dito na papasok yung totoong learning. Kasi sa huli, hindi mo na lang basta kabisado yung sagot, gets mo na yung buong kwento sa likod nito. At yun yung kaalaman na hindi mo makakalimutan. Okay, next level na tayo, paraan number 2. Dito, babaliktarin natin ng todo yung paggamit natin ng AI. Ito yung Socratic method. Normally, 'di ba? Tayo yung tanong ng tanong sa AI, pero dito, baliktad. Ang AI naman ang magtatanong sa'yo. Gagawin natin siyang personal study buddy or tutor mo. At ito yung eksaktong prompt para dyan. Imagine mo meron kang tutor na available 24/7 na hindi ka huhusgahan at magtatanong sa'yo para i-test kung naiintindihan mo ba talaga. Pinipilit ka nitong mag-isip, hindi lang basta tumangkap ng informasyon. Ang epekto nito, para kang nagpapatayo ng pader. Bawat tanong na nasasagot mo, parang isang brick na nilalagay mo. Unti-unti, pero matibay. Ito yung paraan para masiguradong talagang tumatatak sa isip mo yung pinag-aaralan mo. At para sa panghuli at pangatlong paraan, ito yung pinaka-practical, lalo na kung gumagawa ka ng mga essay, research paper o anumang proyekto. Ang prinsipyo, humingi ng puna, hindi ng tapos na gawa. Kitang-kita natin yung pagkakaiba, di ba? Yung maling paraan, inuutos mo sa AI na gawin lahat para sa'yo. Sa tamang paraan, ikaw muna yung gumagawa, tapos gagamitin mo yung AI para tulungan kang i-improve yung nagawa mo na. Gamitin mo tong prompt na to, humingi ka ng feedback. Patingnan mo kung ano yung mga kahinaan ng sinulat mo at napaka-importante ng huling linya. Huwag mo itong i-rewrite para sa akin. Tinitiyak nito na ikaw pa rin yung nag-iisip, ikaw pa rin yung nagsusulat at ikaw pa rin yung natututo. Applicable din to sa math at science. Imbas na itanong anong sagot sa problem number 5, ang mas magandang itanong ay, pwede mo ba akong bigyan ng step-by-step solution para sa isang problem na katulad nito? Sa ganung paraan, may guide ka, pero ikaw pa rin ang magsosolve ng sarili mong problema. So, itong 3 pamamaraan na pinag-usapan natin, lahat yan ay umiikot sa iisang napakahalagang prinsipyo. So, para lang maalala natin, una, yung Progressive Professor, para sa malalim na pag-unawa. Pangalawa, Socratic Method, para i-test yung kaalaman mo. At pangatlo, yung paghingi ng feedback, hindi ng output, para i-improve yung gawa mo. At ito talaga yung pinakabuod ng lahat. Ang AI ay isang tool. Isang napakagaling na tool pero tool pa rin. Hindi ito shortcut. Hindi ito kapalit para sa sarili mong pagsisikap at pag-iisip. Ang mga estudyanteng matututo kung paano gamitin ang tool na to ng tama, sila yung magiging handa para sa kahit anong hamon sa hinaharap. Pero, at ito, malaking pero, isang mahalagang paalala, hindi perfecto ang AI. Minsan nagkakamali yan, minsan nag-iimbento yan ng mga bagay-bagay. Ang tawag doon ay hallucination. Kaya, laging i-fact check, laging i-verify. Huwag magtiwala ng bulag.
Dahil sa huli, ikaw pa rin ang nasa driver's seat. Ikaw ang responsable sa sarili mong pagkatuto. Ang AI ay isang napakagandang kasangkapan sa iyong toolbox pero ikaw pa rin ang gumagamit nito. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Para sa'yo, sa paraan ng paggamit mo, ang AI ba ay isang tool na nagpapatalino sa'yo o isa ng kapalit na pumipigil sa'yo na mag-isip? Pag-isipan mo sana yan at maganda ring pag-usapan ninyo ng mga kaibigan at kaklase mo.